salo-salo, inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa Fanside Dingangan tayo, iyan usog ka rito. Visit Fanside Dingangan, Candaba, located along Candaba Santa Ana Road, Sitio Pansol, near Candaba Infirmary. Tara na sa Fanside Dingangan, Candaba. This is Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. Ako po si Maria Sara Micabal, 28 years old, tika Santa Barbara, Iba, Zambales. Na-diagnose po ako ng hyperthyroidism, toxic noduli. Grabe yung epekto sa akin ng sakit ko. Pero salamat po talaga sa King's Herbal Plus. Siguro kung hindi pa ako nag-take ng ganito, baka wala na po ngayon. Maraming salamat King's Herbal Plus. Ang inyong susunod na mapapakinggan ay tanging opinyon at pananaw lamang ng mga panauhin at hindi ng himpilang ito. Maraming salamat po. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. Ngayong panahon ng tag-ulan, inaasahan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild o food and waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ay grupo ng mga sakit na maaaring lumaganap dahil sa ulan. Mula January hanggang May 2025, nakapagtala na ng 21,010 waterborne diseases na kinabibilangan ng cholera, ABD, rotavirus at typhoid, habang 59,925 naman ang malatrangkasong sakit o ILI, 1,909 na kaso ng leptospirosis at 116,243 ng dengue. Dala ng pagbaha ang kontaminasyon ng inumin at pagkaing nagdudulot ng samut-saring food and waterborne diseases. Uso rin sa panahong ito ang malatrangkasong sakit o influenza-like illnesses dahil sa papalit-palit na panahon at kapag hindi maganda ang ventilasyon sa isang lugar na puno ng tao kapag umuulan. Ang leptospirosis naman ay kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag nakapasok sa mga sugat o galos sa bala. Mapanganib at nakamamatay ito kapag napabayaan dahil ang atay at bato ang pangunahing organs na pwedeng tamaan ng bakteriyang leptospira. At dahil naiipon ang tubig kapag umuulan, dumarami rin ang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging maaga, malinis at mag-ingat upang makaiwas sa wild ngayong tag-ulan. Tumutok sa mga anunsyo ng Pag-asa nang makapaghanda bago lumabas ng bahay. Manatili muna sa bahay kung malakas ang pag-ulan para makaiwas sa panganib na dala ng wild. Gawin ang taob, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyang naulanan upang walang pamugaran ang lamok na may dalang dengue. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaaring tumawag sa telekonsulta hotline 155-2 o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyo. Tandaan, paghanda sa tagulan, wild ay maiiwasan. Tuwing tag-ulan, meron tayong dalawang alert systems na dapat alamin. Una, ang storm signals. Ito ang babala sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Merong signal number 1 hanggang signal number 5. Mas mataas ang number, mas malakas ang hangin. Sunod ang rainfall warnings. Gumagamit ito ng kulay upang ipakita ang dami ng ulan at ang panganib ng pagbaha. Yellow, pag malakas ang ulan at kailangan bantayan ang mga abiso. Orange, pag matindi ang pag-ulan at kailangan paghandaan ang posibleng pagbaha o paglikas. At red naman kapag walang hintay ang pag-ulan at kung kinakailangan ay agad tayong lumikas. Ngayon, alam mo na, sa paparating na bagyo,
alamin ang abiso ng inyong LG at agad na umaksyon para sa inyong kaligtasan. Gawing safe at ligtas ang inuming tubig. Sa 20 litro ng tubig, maglagay ng isang tableta ng chlorine tablet o aqua tabs na naglalaman ng troposin sodium. Normal lang ang pagbula ng tableta at ang pangangamoy ng tubig. Kasama yan sa proseso ng pagpatay ng mga mikrobyo. Palipasin ang 30 minuto at ito'y ligtas ng inumin. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. Good morning! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na naman pong makabulahang talakayan dito sa Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo. Kung saan ating pong tinatalakay ang mga isyong pangkalusugan na mahalaga pong malaman ng bawat Pilipino. Ngayong araw mga kasama, isa na naman pong mahalagang usapin sa kalusugan ang ating pong bibigyang pansin. Ito po ang National Deworming Month and National Disaster and Resilience Month. Mga kasama, alamin po natin ang kahalagahan po nito, mga dapat malaman ng publiko. Ano nga ba ang dapat tandaan at ano-ano ang mga hakbang na ginagawa po ng Department of Health upang maprotektahan at mapabuti po ang kalusugan ng ating mga kababayan. Ako po yung makakasama, ito po si CJ Peñaflor. At ngayong umaga, makakasama rin po natin ang ilan pong mga eksperto mula po sa Department of Health Central Luzon Center for Health Development upang magbigay linaw po sa mga katanungan at magbahagi po ng kanilang kaalaman tungkol sa isyong ito. Umpisahan na po natin mga kasama, atin muna po silang kilalanin. Yan. Para po sa ating pong topic na National Deworming Month, makakasama po natin si Miss Michelle Bautista, isa pong medical technologist ng DOH Central Luzon. Magandang umaga po, Ma'am Michelle Bautista, at bumati muna po tayo sa ating mga kasama. Hello po, good morning po sa ating lahat. Isang maulang umaga po. Pasensya na. Nasa lang po kami sa isang activity din po. Kaya medyo inaasahan po natin na baka yung signal po medyo magkaroon po ng problema. Pero tinatry po namin yung aming best para po at least makapagbigay din po tayo ng kaalaman, lalo na sa deworming sa ating lipunan para po makapagbigay ng pampublikong kaalaman regarding po dun sa deworming. Especially po kasi ngayon po ay National Deworming Month, which is month of July po. Yun po. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Michelle Bautista. Good morning. Maulan na umaga po sa inyo. Ayan. Pero malinaw naman po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Malinaw naman po yung pasok ng inyong pong buses. Yan. Good morning po. And next po, kilalanin rin po natin. Makakasama rin po natin mga kasama. Para naman po sa ating pong topic na National Disaster Resilience Month. Yan. Si Dr.
Doktora Myla Rostrata, isa pong Medical Officer 4 ng DOH Central Luzon. Magandang umaga po, Dr. Rostrata. Bumati muna po tayo sa ating pong mga tagapakinig. Ayan, mga kasama, medyo wala pa ata sa ating pong Zoom live yan ng ating pong isa pang bisita, panauhin kaugnay po nitong ating pong pag-uusapan ni National Disaster Resilience Month. Pero bago po yan, mga kasama, unahin muna po nating pag-usapan. Ito pong tinutukoy po natin na National Deworming Month. Ayan. Ito po isa pong programa na inilunsad po upang mapanatili pong malusog at malayo po sa mga parasitic infections ang ating pong mga kabataan. Kaya mga nanay, yan, mga nanay, mga magulang dyan, tayo po'y makinig. Ayan, kaugnay po nito pong National Deworming Month. At kanina po ay bumati na po siya, si Ma'am Michelle Bautista, isa pong medical technologist mula po sa DOH Central Luzon, upang pong talakayin ang kahalagahan po ng regular na deworming at mga benepisyong hatid po nito sa kalusugan ng mga kabataan at buong komunidad. Ma'am, magandang umaga po at hindi ko na po siguro patatagalin pa ang ating pong mga katanungan kaugnay po nitong National Deworming Month. Umpisahan na po natin, Ma'am Bautista, ano po ang layunin po ng National Deworming Month at bakit po ito mahalaga para po sa kalusugan ng atin pong mga kabataan? Yes po. Maraming salamat, Ma'am CJ. Magandang katanungan iyan para malaman ng publiko ang kahalagahan ng pagpupurga. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay naglunsad ng National Deworming Month, gaya na nabanggit ko kanina tuwing buwan ng Enero at Hulyo, na mayroong layunin na mabawasan ang pagkalat ng STH o yung tinatawag nating soil-transmitted helminthiasis sa ating bansa. Hanggang tuluyang makamit natin ang ating bisyo na maging STH o bulate-free ang Pilipinas. At ito ay mahalaga para sa ating mga kabataan dahil sa panahon na ito, nagsisimulang mag-develop ang kanilang physical at intellectual na abilidad or growth. At kung sila ay may bulate, mapipigilan ang mga development na nabanggit. At magdudulot ng masamang epekto sa katawan ng tao gaya ng mabagal na paglaki, mahinang kakayahan na matuto at pagiging matamlay sa klase, at magiging sakitin din ng ating mga kabataan at minsan po ang nakakalungkot ay pagkamatay. Ito rin ay maaaring magdulot ng anemia lalo sa mga kabataan nating babae sa tuwing sila ay nagkakaroon ng buwan ng daloy dahil sila po ay nagdadalaga na. At nagkakaroon din po ng malnutrition at malabsorption. Ayun, yun po pala ang layunin po nitong National Deworming Month. Ma'am, sino-sino po ba ang dapat pong sumailalim sa deworming at gaano po ito kadalas na dapat gawin? Opo. Gaya po ng nabanggit mga kabataan yung mga ating target na populasyon. Ito ay mga edad na 1 hanggang 19 na taong gulang ang ating pinupurga tuwing Enero at Hulyo o kada 6 na buwan po. Sila po ay pinupurga. Meron din po tayong tinatawag na mga vulnerable population kung tawagin po natin at nire-recommenda po natin na sila din po ay magpurga kada 1 taon. Sino-sino po ba sila? Una po ang ating mga magsasaka, ang mga minero po, ang mga soldiers po natin. At syempre ang ating mga kapatid na mga katutubo. Kung mapapansin natin, bakit sila po yung mga tinukoy po nating vulnerable population? Kasi sila po yung merong aktibidad na may involvement ng lupa. At meron pa pong isa, pwede rin po nating mapurga ang mga buntis po nating mga populasyon po, Pero dapat sila po ay mapurga pagkatapos po ng first trimester nila at dapat po meron po itong gabay ng kanilang OB o kanilang mga doktor po. Ayun, napakalinaw po, Hindi lang pala yung mga kabataan natin, even yung mga magsasaka, mga farmers po natin, mga katutubo natin, na talagang alam natin napakahalaga na mapasailalim sila sa ganito, deworming. Ma'am, para po sa kaalaman po ng lahat, ano-ano po ba yung mga benepisyo po ng regular na deworming para po sa mga bata at maging po sa mga matatanda at sa mga nabanggit nyo po kaninang sektor? Opo, yun. Salamat ulit po sa magandang question po na yan para at least maliwanagan din po ang ating publiko, Siyempre po ang benepisyo nito ay magiging masisigurado po natin na ligtas ang ating mga kabataan laban sa bulate at ganun din po yung mga vulnerable population na nabanggit ko nga po kanina. At also, masisiguro din natin na walang hadlang sa physical at intellectual na development ng ating mga kabataan dahil walang aagaw dun sa sustansya na nakukuha ng ating mga kabataan
dun sa mga pagkain at bitamina na kanilang ini-intake everyday. Yun po yung magandang benepisyo na may dudulot ng pagpupurga kada 6 na buwan po. Ayun. Ma'am, curious lang po ako, maliban po sa physical na benepisyo, no, may epekto rin po ba ito sa konsentrasyon at pag-aaral po ng mga bata? Opo, malaki rin po ang epekto nito kasi kung may bulati ka sa tiyan, syempre po, yun nga na nabanggit ko kanina, magiging matamlay yung bata dahil yung kanyang yung dun po sa tiyan is nag-i-eradicate or yung magulo po yung yung bulati sa tiyan no? Kaya imbis na magkaroon siya ng focus sa pag-aaral, ang focus niya yung pagsakit ng tiyan niya po. At maaari rin po siyang umabsent, magliban sa klase dahil po doon. Ayan, para po sa mga magulang, no? Pa-deworm nyo na po yung mga anak po ninyo. Tama po. Next question po, ma'am. May mga side effect po ba ang deworming? At ano po ba dapat ang gawin kung meron pong maranasan ito pong bata? Po, yun. Bali, isa po yan talaga sa isang question nila kung bakit natatakot sila magpapurga, no? Una po, sisiguraduhin ko po muna, Ma'am CJ, sa ating lahat na ang gamot ng pampurga na albendazole at mebendazole po ay mabisa at ligtas. Kung kaya't huwag po sanang matakot ang ating kabataan at mga magulang na magpapurga. Dahil ito po ay WHO recommended ang mga gamot na ito. Bakit nga po ba siya ang nirecommend? Nirecommend po ito ng WHO dahil ito po ay merong konti o minsan po walang adverse reaction na tinatawag po natin. At ano-ano po ba yung adverse reaction na to, no? Ibabanggitin ko po pero sana wag po tayong matakot, no? Isa po yun diarrhea po, no? Pwede rin po magkaroon ng allergy, diarrhea, pagsakit po ng tiyan, mga ganun po yung mga pwede nating maging reaction. Pero pagka nagkaroon po ng ganoong reaction po yung sa ating mga kabataan. Ibig sabihin po may bulati po kasi yung tiyan ng bata. Kaya po mas maganda na mapatay o mawala yung mga bulati na iyon. At kung sakali naman, Ma'am CJ, na magkaroon ng gantong karamdaman o makaranas ng adverse reaction, meron naman po tayong karampatang lunas para po dyan. Like po sa allergy, meron po tayong tinatawag na antihistamine. Pagka diarrhea naman po, meron tayong oral rehydration na makukuha po natin sa pinakamalapit nating pagamutan. So kung hindi po natin siya, wala po tayong gamot sa bahay, is pwede po tayong lumapit sa pinakamalapit na pagamutan po. Ayun. Follow up ko lang din po, ma'am. Kailan po ba dapat ikabahala ng mga magulang kung meron pong mga side effect o mga sintomas na po nararanasan ang kanila pong mga anak after po ng deworming? Opo. Yung una po is may mga natataranta po kasi talaga pagka lumabas po yung bulati sa ilong, sa iba't ibang parte po ng ating katawan. Actually po, kahit naman po kung kayo po ay first timer, talaga pong ikababahala nyo po yun, no? Pero lagi po nating tandaan na mainam po, no, na lumabas nga po yung bulati, no? Para at least mawala na po yung bulati sa tiyan ng ating kabataan. At babanggitin ko na rin po, no, lagi nating tatandaan kapag may lumabas po is i-flash po natin yun at sunugin. Yun po yung proper na pag-dispose po natin ng bulate. At in cases po ng ganon, syempre po, nararamdaman ko din naman po ang pakiramdam ng mga magulang. Lumapit na po dun sa pinakamalapit nating pagamutan. At doon naman po sa allergy, kung kaya naman po natin na magamot sa ating sa ating tahanan is gawin po natin. Pero kapag a certain time po na grabe na po yung kanyang allergy is lumapit po talaga tayo sa pagamutan. And doon po sa diarrhea naman po, no? Isa po yung sa kapag ka 24 hours na po yung diarrhea, yung naglalabas na po talaga na tumatain ng continuous po, ayun po, kaagad din po nating dalhin sa pagamutan para po maiwasan natin ma-dehydrate yung ating mga anak or mga bata po. Ayun. Para lang po siguro sa ating pong mga magulang po na nakikinig ngayon. Ma'am, paano po sinisigurado po ng DOH, Department of Health, na ligtas at epektibo po yung mga gamot na ginagamit po sa deworming program? Yes po. Bali, Ma'am CJ, kami po ay nagpo-procure or nagbibigay ng gamot na pampurga na WHO recommended na po, which is yung albendazole at mebendazole. Kaya po yung gamot na ipinamamahagi ng kagawaran ng kalusugan ay sinisigurado po namin na ligtas po at mabisa. Ayun. Follow up ko lang po, ma'am. Ang DOH po ba, ma'am, meron pong monitoring sa mga paaralan o komunidad pagkatapos po ng pagbibigay po ng gamot? Apo. When it comes po doon, no, after po ng ating deworming month, ng pagkakandak po noon, meron po tayong monitoring na tinatawag. Aside po doon sa accomplishment, no, banggitin ko na rin po,
kailangan po nating mapurga. Yun po yung national target po natin sa Pilipinas. At para naman sa monitoring po ng mga adverse reaction, meron din pong kaukulan kaming team na binuo para dyan, para po kapag merong lumapit na merong adverse reaction is ma-report po kagad at maimbestiga kung talaga po ba ito ay nakadahilanan doon po sa deworming tablet. Kasi meron po na sinasabi na dahil dun sa deworming tablet kaya nagkagandun ang bata, no? Kaya po iniimbestigahan po natin para po sa magkaroon po ng karapatang solusyon para po maagap yung maagapan po natin yung mga ganong klaseng mga tawag ito, mga ganong ganap po, no? So, again po, meron po kaming team para po doon binubuo at nakaano po yun kada probinsya po ng Central Luzon. Ayan, kaya po sa mga nakikinig po sa atin ng mga magulang, no, na medyo may mga doubt pa din, no, sa kanilang mga, syempre, kalagayan mo, anak mo pa din yon, di ba? You want the best for your child. Sinisiguro po ng DOH na ligtas po, na maayos po, na may plano po sila kung magkaroon man po ng mga side effect. Kaya ma'am, eto po siguro ang aking huli pong katanungan para po sa inyo. Ano po yung mensahe po ninyo, no, para po sa mga magulang na nag-aalangan pa rin pong ipainom ang gamot sa kanila pong mga anak, sa kabila po ng mga nabanggit nyo po kanina? Opo, thank you po, Ma'am CJ. Tama po talaga, no? Dapat may diin po tayo sa magulang. Opo. Yes po. Bukod po sa mensahe sa ating mga magulang po, no, nais lang din namin na maibahagi ang munting pampublikong paalala na po, no, general na po, no. Mas mainam na maiwasan po natin ang pagkakaroon ng bulate, at ito po ay sa pamamagitan na ugaliin po natin na maghugas ng kamay palagi sa pagkatapos at bago kumain, at siguraduhin po natin na ligtas at malinis ang pamamaraan ng paghahanda ng ating pagkain, at dumumi lamang po sa malinis na palikuran at hindi po kung saan-saan. Panatilihin din po nating malinis, syempre, ang ating kapaligiran. At syempre po, para sa ating mga magulang na nag-aalangan pa din na painumin ng pampurga at ang kanilang mga anak, ang gamot po ulit po, no, ng pampurga ay ligtas at mabisa po. Ito po ay ang albendazole at mebendazole po na pinapamahagi po na libre ng DOH sa pamamagitan po ng mga RHO po natin o mga health center po sa baba. Kung kaya huwag po sana tayong matakot na painumin ang ating mga anak dahil nga po, again, libre po at mabisa ito. So magbigay lamang din po sana tayo ng tamang impormasyon ukol po sa deworming para po maiwasan po natin yung mga maling impormasyon na kumakalat at takot po ng mga magulang at kabataan sa pagpupurga po, no? Siyempre po, no, inaanyayahan ko po lahat na sumali at suportahan, at hinihikayat ko po na ang ating mga kapamilya at kasama sa komunidad na para sa kampanya para sa Harmonize, Schedule and Combine Mass Drug Administration po, no. Kaya muli po, kami po ay inaanyayahan namin ang publiko na tayo ay magtulungan at magkaisa tungo sa Goodbye Bulate, Sulong Kalusugan po. Yan, maraming salamat po, Ma'am Michelle Bautista, Medical Technologist 2 po ng DOH Central Luzon. At pag-usapan nga po natin itong National Deworming Month. Ma'am, kung meron pa po kayong paalala, gusto nyo pong batiin para po sa ating mga tagapakinig, nasa inyo po, no, yung pagkakataon po. Apo, no. Bago ko po makalimutan, Ma'am CJ, no, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na to na maipamahagi po namin yung impormasyon ukol po sa pagpupurga para po maiwasan na rin po natin na matakot po ang ating komunidad, especially yung mga magulang po, no. At yun po, no, mag-ingat po tayong lahat, especially na sunod-sunod po yung bagyo. Oo nga. Ayun po, yan, maganda rin po yung susunod na topic, no, na ipagbibigay alam po ni Dr. May po, no. So makinig po tayong lahat pagdating po sa topic po na iyon. Maraming salamat po, Ma'am CJ, at sa team po nito. Maraming salamat po muli, Ma'am Michelle Bautista, no, sa ating pong pinag-usapan na National Deworming Month. I hope, no, ang ating pong mga nakikinig sa mga oras po na to, mawala na po yung pangamba po ninyo, yung doubt po ninyo, especially sa mga magulang, itong mga side effect ng deworming. Nabanggit nga po kanina ni Ma'am Michelle, yung mga napakagandang epekto po ng deworming, not only sa physical po ng kabataan, but also in yung mentality, yung focus niya sa pag-aaral niya. At nabanggit niya nga din po yung mga sektor na dapat
nagpapa-deworm, mga magsasaka, mga soldier, anything no na yung trabaho nila may kaugnayan po sa lupa. Ayan, na nagtatrabaho sa lupa, no. Kailangan po ng deworming ng mga yan. Kaya muli mga kasama, no, ito po ipaalala po sa ating pong lahat dahil we are celebrating National Deworming Month. Kaya magpa-deworm ka na. Ayan. Kung meron kang anak na hindi pa, pa-deworm nyo na po yan. Muli, maraming salamat, Ma'am Michelle Bautista, Medical Technology School, DOH Central Luzon. Makasama sa pagbabalik po ng ating programa, no? Medyo magko-commercial muna po tayo. Ating pong pag-uusapan ng National Disaster Resilience Month at makakasama po natin si Dr. Myla Rostrata, ang Medical Officer 4 ng DOH Central Luzon. Sa pagbabalik po yan ng inyong pong programang Health Tips, kalusugan mo. Usap tayo. You're listening to Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Tuwing tag-ulan, meron tayong dalawang alert systems na dapat alamin. Una, ang storm signals. Ito ang babala sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Merong signal number 1 hanggang signal number 5. Mas mataas ang number, mas malakas ang hangin. Sunod ang rainfall warnings. Gumagamit ito ng kulay upang ipakita ang dami ng ulan at ang panganib ng pagbaha. Yellow, pag malakas ang ulan at kailangan bantayan ang mga abiso. Orange, pag matindi ang pag-ulan at kailangan paghandaan ang posibleng pagbaha o paghigas. At red naman kapag walang hintay ang pag-ulan at kung kinakailangan ay agad tayong lumigas. Ngayon, alam mo na, sa paparating na bagyo, alamin ang abiso ng inyong LGU at agad na umaksyon para sa inyong kaligtasan. Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay. Morning! Ating pong oras, 9:27 na po ng umaga at ang ating oras sa po sa atin ng Fansay Dinangan sa Candaba. Nagbabalik po ang inyong pong programang Health Tips, Kalusugan Mo, Usap Tayo. At ako pa rin po ang inyong makakasama. Ito po si CJ Peñaflor. Live na live po tayo sa 103.1 FM sa inyong pong mga radyo. At syempre, napapanood nyo rin po kami sa aming pong Facebook page and YouTube channel, Newsline Central Luzon TV. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nakantabay sa ating Facebook page, Newsline Central Luzon TV. Kanina, bago po tayo mag-commercial, mga kasama, napag-usapan nga po natin ito pong National Deworming Month. Nakasama po natin si Miss Michelle Bautista sa pong Medical Technology School ng DOH Central Luzon. At nababanggit ko rin po kanina, mga kasama, meron po tayong pangalawang pag-uusapan naman. At ito po ang National Disaster and Resilience Month na napakahalaga pong pag-usapan sa mga panahon pong ito. Ito po'y napakahalagang kampanya na layunin pong palakasin ang kahandaan po ng mga Pilipino sa gitna po ng mga sakuna. At makakausap po natin ngayong umaga si Dr. Myla Rostrata, isa pong Medical Officer 4 ng DOH Central Luzon. Magandang umaga po, Dr. Rostrata, at bumati muna po tayo sa ating pong mga tagapakinig. Thank you. Magandang umaga, Ma'am CJ. Si Myla Rostrata po ito ng DOH Disaster Risk Reduction Management in Health. Sa lahat po ng mga tagapakinig nyo, magandang umaga po sa inyo. And I hope na sana po kayo ay nasa mabuting kalusugan at in a better situation right now. Kasi yun nga, na-mention, di ba, Ma'am CJ, parang sunod-sunod na bagyo talaga yung na-experience natin for the past week.
Yes, totoo po yan. Muli po, Doktora, magandang umaga po. Tama po kayo. Talaga pong, lalo na po last week, no? Dami pong binahang mga lugar, mga bayan po dito po, not only here in Pampanga, but sa iba't iba pa pong mga lugar sa buong Pilipinas. Kaya po napakahalaga po ng pag-uusapan po natin ngayong umaga. At hindi ko na po patatagalin pa, Doktora. Doktora, ano po ba po yung kahalagahan po ng pagdiriwang po ng National Disaster Resilience Month sa kalusugan po ng publiko? Ma'am CJ, pag sinabi natin na celebration, monthly celebration, no, think of it, I would like our listener to think of it na parang birthday mo. Di ba yung birthday mo? Di ba, you look back, ano ba yung nagawa mong mabuti? Ano ba yung dapat hindi mo na uulitin? Ano ba yung gagawin ko pa para ma-improve pa yung sa susunod na taon? So I'd like to think of it, the DOH would like to think of it, the celebration of the National Resiliency Month and during times of disaster is to remind us to strengthen whatever it is. Na kung ano man yung meron tayong kalakasan ngayon, strengthen pa rin natin, i-empower natin yon. Kung ano yung coordination na meron tayo. Kasi nga pag disaster, sinasabi namin palagi na hindi natin kaya mag-isa. No? Hindi natin kaya mag-isa yan. So yun, ini-strengthen natin yon. Yung preparedness natin, no? In times of wala pa talagang bagyo, yung preparedness na yun, pinapalakas natin yon. Ini-empower natin yung sarili natin para during times of disaster, meron tayong magagawa on our own as a community. And then, meron din tayong ginagawa para makatulong tayo dun sa mga totally affected talaga. So I'd like to think of it talaga, the National Resiliency Month celebration is to remind us na kailangan nating i-empower yung sarili natin na dapat pag preparedness phase or wala pang disaster talaga, naghahanda tayo. So parang ito yon, parang nire-remind tayo. Kaya sineselebrate natin siya is because ang disaster, hindi yan nawawala. No? Hindi nawawala ang disaster. Kaya kailangan taon-taon, somebody is reminding us na ito yung dapat natin gawin. I-empower natin yung sarili natin. Look back at ano po yung kaya nating i-improve para sa mga disaster. Kaya hindi ba sabi ni President, paulit-ulit yung bagyo, taon-taon na lang. So parang dapat yung reminders natin sa kababayan natin ay nandun para makapag-prepare tayo, makapaghanda tayo. And then yung resilience, which is in Tagalog pala, Ma'am CJ, is katatagan. So parang yung katatagan natin nandun during times of disaster, whether it's typhoon, earthquake, or kung ano pang disaster meron. Yun. Very well said, Ma'am. Ma'am, paano po ba hinahanda po ng DOH ang mga komunidad sa mga posible pong epekto ng kalamidad sa kalusugan? Okay. Ma'am CJ, ang ginagawa natin dyan sa disaster, may phases yan. No? Hindi naman kasi agad disaster na lang yan. So, mayroon tayong tinatawag na prevention and mitigation. Mayroon tayong tinatawag na, ito yung mga, tsaka preparedness. Ito yung time na ang tawag namin dyan, peace time, walang gulo. Tapos dadating tayo sa response, and then rehabilitation and recovery. So ang DOH po, yung mga activities natin is towards dun sa mga phases na na-mention ko. So nandito yung tinatawag natin na, meron tayong tinatawag na health emergency preparedness planning. So kasi parang palagi namin sinasabi, huwag kayong magpaplano pag may disaster na. Diba? Kaya from the start of the year, pwede naman, kunwari natapos yung typhoon ngayon, o magplano tayo para sa ikakabuti nung kung ano mang plano ang meron tayo. Pero we are highly suggesting everyone, LGUs, other agencies, na ito alam na to nila dapat yung pagpaplano natin, ginagawa natin yan, wala pa yung sakuna. Okay? So, sa amin, sa disaster, sa DOH po, we are advocating sana sa plano niyo po, sa general planning niyo po, isama ninyo yung health emergency preparedness planning. So dito papasok, Ma'am CJ, ano yung mga life-saving measures na pwede nating ituro sa community. Let's say, for example, example lang to, isa lang kasi sobrang dami, baka maubos yung time mo. So ito kunwari, yung CPR, yung first aid, ano yung gagawin mo with these things na meron kang available sa'yo. So yun ang ginagawa natin. Pagdating naman po sa tinatawag natin ng mga kagamitan natin, let's say yung mga
ikaw na wala pang ano, nag-iipon ka na ng gamit mo. Like, nagpe-prepare ka na ng go bag mo. Ito sa in terms of the family level, no? May go bag ka sa bahay, nag-uusap kayo sa pamilya. O, pag nagkaroon ng earthquake, ha, dito tayo magkikita, huwag kang babalik sa bahay kasi hindi safe dito. So, parang ganun, pinagpaplanuhan nyo na kung saan kayo makikita. Pero during times of disaster, ito na yung response na sinasabi natin. Lahat ng napag-aralan mo ng preparedness, prevention, and mitigation, i-apply mo na lang dito sa phase na to. Okay? So, kunwari, may gamit ka ng ganito, nasugatan ka. Yung natutunan mo nung phase na yon, ilalagay mo siya. Na pagdating naman natin sa rehabilitation, like for example, yung nangyari like, incorporate mo na, paano mo ba, di ba, resiliency na yung gusto nating gawin, di ba? Hindi yung kunwari, ganito, pagka nagkaroon ng bagyo or baha sa bahay natin, ito yung gagawin natin. I-improve mo na yung bahay mo. Diba? Pwedeng, kung meron kang alam mo naman talaga na low-lying yung areas mo, pwedeng humanap ka kung capable tayo at meron tayong finances. Pero kung wala, diba? Parang lahat ng gamit mo, itataas mo na. Lahat ng mga electrical wiring mo, dapat itataas mo na para yung ganon. Hindi yung, kumbaga, yung phase na to, yung rehabilitation phase na to, this is the time na hindi na tayo babalik dun sa dati, as is pa rin. Kaya nga, pumasok, Ma'am CJ, yung build back better. Magagawa ka ng improvement dun sa preparedness mo. Kasi nakita mo, sa dinaanan mo, ay, delikado pala to. So, i-improve ko to. Let's say, for example, nasa baba, itataas natin lahat ng wire pa hindi tayo makuryente. So, pero, example lang yun. No? Simple example lang yun. But you can apply that to all aspect na makikita mo, dinaanan mo dun sa mga phases na na-mention ko. Ayun. Very well said ulit. Grabe, no? Mga mahalaga pong paalala sa ating lahat. Plan early, no? Plan early. Plan early. Hindi yung nandyan na yung sakuna, dun pa lang tayo nag-aayos. Dun pa lang nag-aayos ng mga gamit para sa kalusugan mo. Napakahalaga pong paalala, especially ngayong buwan po na ito. Grabe po yung mga pumapasok na bagyo. Sabi nga po kanina, last week, doktora, no? 3 bagyo, Krising, si Dante, si Emong. At nakita po natin, ang dami pa rin pong mga kapwa natin Pilipino na talagang binaha and they're not ready. Di pa ganun sila ka-ready po talaga. Kaya napakahalaga po na paalala po muli sa atin ito, no? Ng DOH, please, plan early. Ma'am, nababanggit niyo po kanina, doktora, no? Ano-ano po yung mga health emergency kits naman po na dapat ihanda po sa panahon ng sakuna? Nababanggit niyo yung mga go bag na kailangan i-ready niyo. Ano po yung mga dapat na laman ng mga yon, ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig? Again, Ma'am CJ, no? Nako, ayan. The go bag, ito, palagi ko pinapaalala sa inyo, it really depends kung ano yung mga pangangailangan mo. Kunwari, mag-isa ka lang sa bahay, syempre mas konti lang yung gagamitin mo. Meron din tayong go bag na tinatawag na, depende talaga yan kung ano yung nasa family mo. Baka may matanda kasi kayo sa family. Meron kayong tinatawag na PWD or may mga special needs, like yung mga baby, mga infants. So, hindi ko na iisa-isahin yun, but the most important things na nandun dapat sa first aid supplies ninyo. Sa first aid, kailangan nandun po yung mga bandages. Yes. Siyempre, di ba? Yan, mga antiseptics, wipes, alcohol, mga ointments na kailangan po natin, mga pain reliever, ice pack. So, ito yung parang general, in general. And then, yung mga tinatawag naman natin na individualized, siyempre, depende yan kung ano yung sakit na meron yung pasyente natin or yung pamilya natin. Baka may diabetes ka. Baka mayroong hypertension ka. So, ito bawal na bawal mo wala. Bawal na bawal mo wala yun. Although kasi sa evacuation center, pinupuntahan talaga kayo ng mga health services para mag-provide nito. Pero siyempre, yung unang bugso talaga, di ba? Kahit unsafe talaga yon, kahit gustuhin man ng DOH na puntahan kayo, magiging unsafe po yun sa mga responders. Kaya nga ina-advise natin yung go bag ninyo dapat may medicines for the specific need of the patient. May diabetes, may sakit sa kidney, may sakit sa puso. So, dapat individualize yon. Ang masasuggest lang namin, ayan, na-mention kanina yan ni Ma'am Nitch, no? Antihistamine, anti-allergy, anti-diarrheal, yung mga, syempre
pagka may masama ka sa tiyan, yung oral rehydration solution, insect repellents, yan, mga general yan na pwede nating ilagay dun sa go bag natin. Number 3, no, una sa lahat, first aid. Number 2, yung medicine. Number 3, hygiene and sanitation. Kasi iba-iba tayo ng pangangailangan, di ba? So, kailangan may sabon tayo, meron tayong alcohol, toothbrush, mga toothpaste. Ito yung personal hygiene na dapat meron ka. Sa kababaihan, syempre, iba din yung needs niya. Sanitary pads, napkins, disposable face masks, garbage bags. No? Kasi, ito, i-connect ko na din yung sa sinabi ni Ma'am Mitch. Kasi sa DOH po talaga, holistic yung approach natin. Hindi kami programmatic. So para maiwasan natin yung magkaroon tayo ng mga bulate, dapat maganda yung sanitation natin sa environment natin. That's why I advise din sa go bag natin, meron tayo first aid kits natin, mga garbage bag tayo. Dapat may healthy tools din tayo. Kasi 'di ba, sinabi natin, dapat may medicine ka. Dapat monitor mo, baka kailangan mo ng pang-BP, baka kailangan mo ng pang-check ng sugar mo. Okay? Pag may baby ba, baka kailangan mo ng milk, o kung naka-formula 'yon. Bottled water, 'yon, importante din 'yon. Yan, siyempre, sabi ko na yan, items for infant, yung mga may special needs. So, ang ina-advise ko lang sa inyo, ma'am, sa mga nakikinig sa iyo, yung mga go bags natin, yung mga first aid kits natin, very important yan, na meron tayo at ready natin na pipikapin, diba? Kaya dapat, sine-check natin yan every 3 months. Kasi baka mamaya naman nandun, expired na pala lahat. O, diba? Nandun ka na. So, diba? Dapat, you have this one, ready to pick up, ready to pull, ready to go. Pero dapat, sine-check mo yun every 3 months para matanggal mo yung expired. Kung may delata yan, ako may expired yung delata mo, di ba? Magkasakit ka pa pag yun ang kinain mo. So yun yung mga dapat nandun sa first aid kits mo at kung ano yung dapat mong gawin para mapanatili natin na safe siyang kainin or gamitin during the times na nagkaroon tayo ng displacement. Ayun, very clear po sa ating lahat, mga kasama. At pakinote na din po, and it's really based din talaga sa pangangailangan ng isang tao, no? Tama po yung sinabi ni Doktora kanina, no? And please, i-check every 3 months. Ayun yung talagang naalala. Check nyo po every 3 months, baka expire na nga, totoo naman, yung mga nasa go bags po ninyo. Again, mahalaga po yung maagang pagpaplano, maagang paghahanda bago po itong mga sakuna. Next question lang po, Doktora. Paano po nakakaapekto po ang natural po na kalamidad, gaya po ng bagyo, ng lindol at baha sa kalusugan po ng publiko? I-follow up ko na din po, Doktora. Ano po ba po yung mga sakit po, no, na karaniwa pong tumataas tuwing panahon po ng kalamidad? Ay po. Thank you, Ma'am CJ. Pag pinag-isapan natin yung natural calamities, typhoon, ito yung wala talaga tayong magagawa. Control. Diba? Di ba, buti nga ngayon, Ma'am CJ, we have a very good ways of preparing na. Kasi pag typhoon, di ba, nasa out of Philippine Area of Responsibilities pa yan. Nakaantabay na kayo. So I'm so thankful sa inyo, sa mga communication partners po natin. Wala pa yung typhoon, di ba? Sinasabi nyo na, in about 24 hours, dadating siya. Pero yun nga yan if you look at the natural, kasi nga yun yung other side naman niya, yung earthquake naman, hindi pa natin nasasabi na, in 2 hours, dadating yung earthquake. Wala. Kaya nga, we can only advocate to be prepared talaga. Kasi profound at saka long-lasting yung effect ng mga natural calamities. So, kaya ang inaano natin dito is, ang effect nito sa atin could be physical injuries. Masama po, it can cause death. It can cause death. So, yung kalungkutan niyan, it can cause disease outbreaks. Diba? Siyempre, pag matagal na tayong in flooding, dadami yung mga kaso natin yung isunod ko na yung question mo. Like, ngayon na-experience natin is flooding. Susunod dito, leptospirosis. Kasi nga, nag-ano tayo, nag-wade tayo sa flooded areas. Kasi wala kang choice. Kasi pumapasok na tayo. Yung mga na-imbak na tubig na to, babahayan nito ngayon ng mga mosquitoes which can cause yung mga dengue, alam natin to.
So, tumataas yung mga kaso natin to. And then, of course, pag ulan, bagyo, ubo, sipon, lagnat, upper respiratory tract infection, nandiyan yan. And then, yung mga lumusong sa baha na sobrang tagal, skin diseases, iba-iba. So, pwede ka magkasugat, no, na sometimes it can cause tetanus, yung ganun, kasi nga madudumi, diarrhea, cholera, marami po. And then, isa pang aspect na hindi natin na-mention, but I would like to mention it, Ma'am CJ, is our mental and psychosocial effects. Diba? Siyempre, 1 week kang walang pasok. Paano na lang yung mga no work, no pay? Yes. Diba? So, it has an effect on you. And the DOH is looking into that. The holistic approach na kaya yung mga activities namin towards this, no, sa may programs tayo that looks into wild, no, mga waterborne diseases, influenza, yung mga leptospirosis, yung mga dengue, gano'n, tingnan natin dyan. Pero hindi natin tinatanggal the mental health effects of mga natural calamities. Diba? Namatayan ka, nawalan ka ng trabaho, nasiraan ka ng bahay. Diba? Parang, magko-compound kasi yon. So, bababa ang resistensya ng katawan mo. Kasi nga, mind. And we are advocating, kaya nga, ina-advocate namin sa kanila talaga na look into that aspect, yung mental health aspect po natin. And of course, problema din natin pagka may mga calamities tayong ganito. Nagkakaroon ng interruption ng provision ng mga basic services. Di ba, ma'am? Minsan yung mga health facilities, hospital, binaha, hindi pwedeng magamit. Saan dadalhin yung mga communities na kailangan mong ipadialysis? Ito yung mga hindi mo dapat maputol eh. So dapat talaga nandun yan. So that's one of the problem na tinitingnan talaga namin. Kaya inilalapit namin, nagkakaroon tayo ng mga field hospitals para mapatuloy na mabigay yung mga essential health services. And then of course, nag-worsen yung mga chronic conditions natin, ma'am. Di ba? Nag-iisip ka eh. Yes. Lalong tumataas yung BP mo. Di ba? Lalong tumataas yung sugar mo. Kasi, siyempre, ang daming factor na nasa-stress ka lalo. Domino effect, no, ma'am? Nagdo-domino effect talaga siya. Kaya disaster talaga has, yun nga, long-lasting effect talaga sa health ng tao. Kaya, and then we look also into the sanitation and nutrition, nagbe-breakdown yun, di ba sa Manila? Pagkatapos ng baha, bumalagtaan sa damakmak na basura. So yun, dadami na naman yung mga source natin ng mga bulate. So yun siya, ma'am. And then, madaming effect ang disaster. Kaya nga, sa amin dito sa DOH, we strengthen yung preparedness part natin. Para pagdating nung sakuna, you know, you just put it into motion. Yes. Lahat ng pinag-preparean mo, gagawin mo na lang. Ha. Ma'am, kanina po Doktora, kanina po nababanggit niyo po itong psychosocial, no? Ito pong mental health, well-being po ng mga tao. Na, totoo naman po kasi talaga kapag po may mga disaster po na dumadaan, talagang apektado po yung mental health po ng isa pong tao. Ano pa yung mga programa po ba, yung DOH po, para po sa psychosocial support po ng mga nasalanta po ng sakuna? At ano-ano po yung mga to, ma'am? Yes. Meron din tinatawag na mental health program. So yung mental health programs, sunod din po yan sa sinabi kong phases sa inyo, yung mga preparedness and the response. So nagtitrain tayo ng community para during times of disaster, bibigay nila to. So meron tayong mental health and psychosocial support. Tinuturuan po natin mga healthcare workers natin na i-implement nila to during times of disaster. So, trained yan. So, tinatrain natin siya dyan. Meron tayong psychosocial first aid na binibigay sa kanila. And then, hindi tayo magagamot. Mga pinapreposition natin kasi lalo-lalo na yung may mental health condition. Pero maiwasan natin, ma'am, yung mga, kunwari, meron tayong mga relatives or community members na pag may mental health condition, tinatali natin. Oo, di ba? So, ngayon nga masaya na kami kasi parang less and less na lang yung may mga ganun. Kasi nga, free po na binibigay itong mga mental or tawag namin ito psychotropic meds. Binibigay po natin ito ng libre, walang bayad. Basta magpatingin lang po sila sa health center. Pero during times of disaster, isasama nyo siya. Hindi nyo siya tinatali, hindi siya nawawala. Diba? Kasi, nakokontrol na natin yung behavior niya or yung condition niya. So parang lang yung hypertension, di ba? Parang bibigyan natin sila ng libreng gamot para hindi sila atakihin. Sila din gano'n. Bibigyan natin ng mental health meds para hindi sila atakihin, para hindi sila magwala, para hindi sila mag-wander around.
So meron tayong binibigay na ganon. Tapos meron din tayong mga hotlines, just in case worst condition talaga nawala ka, pwede mong tawagan tong hotlines na to. Ginagawa natin ito para meron silang makausap during times of disaster. Maraming salamat po, Doktora. And siguro po, this will be my last question, Doktora, no? Ano po ang inyo pong payo upang manatili pong ligtas at malusog po ang ating pong mga kababayan tuwing may sakuna o emergency? Okay po. Thank you for the last question, Ma'am CJ. Nakuha ko na lahat yata yung time mo. Una sa lahat, stay tuned. Kasi yun yung number 1 ko talaga na general health tips. Stay informed and follow official alerts. Di ba nakalagay yun doon? Palaging titignan yung mga warning. Di ba ginagawa na po lahat? Di ba? Minsan yung phone mo, automatic yan na nagre-ring. NDRRC, di ba? Nagugulat ka na lang, di ba? Kahit gabi. Madaling araw, nag-warning siya. Kaya dapat ito, stay informed. Kasi we can only do so much. Di ba? Pinoprovide natin libreng gamot, libreng training. Pero kung hindi ka informed, hindi ka nakikinig sa programa ni Ma'am CJ, hindi natin alam, diba? Hindi natin alam. Ang dami mo nga alam, pero hindi mo alam kung paano mo siya, kailan mo siya i-implement, kailan mo siya gagamitan. So number 1 is you have to stay informed and then follow the official alerts. Okay, number 2, pinag-prepare ka na naman ng go bag. Hihilahin mo na lang yan pag umalis. Hindi yung pagdating ng sakuna, babalik ka pa, di ba? How many times na nasabi ko, binalikan ko po kasi yung go bag ko, ayan po, nalunod po ako. Yung mga ganon. Binalikan ko po, nakalimutan ko po yung battery. So, dapat hindi. Di ba? Dapat hindi. You have to grab it and go. Yes. Okay, dapat, yun talaga yun, Ma'am CJ, no? Kasi Filipinos, and kahit ako, ganun din ako, ang dami nating attachment sa mga bagay na material na hindi mo naman pwedeng madala. Totoo yan. Hindi mo na po, diba? Pero I understand that. Pero slowly we are turning them into, these are material things, mapapalitan mo yan. Yung buhay mo, hindi ko yan mapapalit. Yes. Diba? Hindi. So, let go of that. No, ito lang ang dadalhin mo. Baka naman, kasi nakikita ko dala nila yung silya, dala nila lahat, aparador. So, may attachment, Doktora. Diba? Lahat na dinala. So, the essentials, please. Essentials lang. Number 3, yun sinabi ko na to, practice hygiene and sanitation. Kasi kung gusto nating mapanatili yung kalusugan natin, pagka yun na-displace, kailangan natin itong i-practice. Number 4, kailangan natin i-prevent yung disease outbreaks. On your own, di ba? Alam mo may dengue, alam mo may leptospirosis. Di ba meron tayong sinasabi, may mga prophylaxis meds tayo para maiwasan natin ang leptospirosis. Ang dengue, pwede kang gumamit ng mga repellent, gumamit ka ng ano ba tawag dito? Kulambo, nets. Diba? May mga ganon. Number 5, take care of your mental health. No? I cannot overemphasize o understand yung talagang importante ng mental health. It will keep you resilient. Kung ano yung meron ka, yung mental health mo talaga, dapat meron ka. And then number 6, know where to access yung mga health services. Nandito lang kami. You have to call us. Andiyan ang LGU nyo na malapit sa inyo. So, huwag ka na pupunta sa ibang probinsya. I-access mo yan. Kasi huwag ka nang lalayo. Number 7, make your home and your community safer. Ibig sabihin, dapat alam mo, kung nasan yung barangay nyo, sino yung tatawagan ninyo, saan kayo pupunta. Kasi baka every barangay, every area, meron tayong tinatawag na ito yung dedicated evacuation center mo. Huwag ka nang pumunta dun sa ibang evacuation center. Okay? Kasi counted ka dito sa evacuation center na to. And then if you have the means naman, hindi ka affected. Hindi tayo affected. Help others na yung affectation grabe sa kanila. Count your blessing and then help others. Huwag ka naman mag-donate ng mga hindi mo na ginagamit. Diba? Ang dinodonate mo kasi minsan ang donation natin, diba? Parang yung damit na hindi mo na ginamit, wedding gown. Wedding gown, pang Girl Scout. So, you're one of the blessed community. Help na alam mo yung kailangan nila. And then, yung mga specific na po, hindi ko na po iisa-isahin. Pero I know I'm onto my last and this is my final reminder na po. Baka makat tayo kasi I talk a lot. So, sa amin po dito sa DOH, please, we wanted you
to understand the importance of preparedness. Because preparedness talaga nagsisave ng buhay natin yan. And then health natin is our first defense during times of disaster. When we talk about the health natin, we talk about the physical, psychological, and the mental health aspect. During times of preparedness, ito yung dapat patatagin mo. Ito yung dapat palakasin mo para pagdating ng sakuna, whatever it is, good kung hindi ka tatamaan. Pero darating eh. So, kahit paano, yung health mo talaga that is your first line of defense. Maraming salamat, Ma'am. Grabe, maraming salamat po, Dr. Myla Rostrata, Medical Officer for na DOH Central Luzon. I hope na take note po natin lahat po ng mga paalala po, no? Lahat po ng mga iniwan po sa atin ni Dr. Myla Rostrata. Doktora, bago po natin tapusin, no, kung meron pa po kayong dagdag na paalala pa po, nais batiin po sa ating pong mga tagapakinig, no? Nasa inyo pa po yung pagkakataon. Okay. Nasabi ko na lahat with regards to the program. So stay healthy, stay prepared, and during times of disaster, i-apply nyo po lahat ng natutunan ninyo. Okay? Dapat presence of mind, stay informed, and stay connected with others. Gusto ko din batiin ng lahat ng responders natin. Unahin ko na lang po yung dito sa amin sa Disaster Risk Reduction Management ng Department of Health. Si Errol, si Rona, isa-isa talaga personalized. Si Jolu, si Marion, and si Joris. Kasi ito po yung kahit na nag-declare na po ng walang pasok, nandito po sila. Lahat po ng responders natin sa lahat ng LGU, sa lahat ng EHSA. Saludo po ako sa inyo. Lahat po ng pagpupugay sa inyo. And for all those who have lost their lives, kami po ay sumasaludo din po sa inyong walang sawa at walang hanggang serbisyo para po dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am CJ, and hope to all of you na maging stay healthy pa rin po kayo even times of distance. Thank you so much. Maraming salamat po, Dr. Myla Rostrata. And magandang umaga po. Ingat rin po kayo palagi. Ayan. Thank you so much po. Ayan na, mga kasama. Muli paalala po sa atin, stay healthy and stay prepared. Ayan. Huwag nyo nang hintayin na dumating yung sakuna. Doon pa lang po tayo nagpe-prepare. I hope din take note po natin lahat po ng mga habilin talaga, no? Lahat po ng mga paalala po sa atin ni Dr. Myla Rostrata. Ayan. Ulit, magandang umaga po at maraming salamat po, Doktora. Mga kasama, sa oras po na to, no? Muli natin pong napakinggan, no? At dalawa po nating bisita at napag-usapan po natin ang napakahalaga pong usapin ng National Deworming Month at National Disaster Resilience Month. At nakasama po natin si Miss Michelle Bautista, Dr. Myla Rostrata mula po sa DOH Central Luzon. Tunay nga pong napakahalaga po ng edukasyon sa kalusugan at kahandaan upang mapanatili po ang isang malusog at ligtas na komunidad. Kaya maraming salamat po muli sa ating pong mga panauhin. Muli mga kasama, bago po tayo magtapos, meron po tayong survey na nasa ating pong comment section at caption. At patuloy po, no, meron rin po tayong QR code na pwede nyo pong i-scan, mga kasama, na kung saan dyan po ang ating pong mga survey, no? Na kung saan pwede nyo pong sagutin. At ito pong survey po natin regarding lamang po sa mga napag-usapan po natin na National Deworming Month at National Disaster Resilience Month. Muli maraming salamat po, no, sa mga panauhin po natin sa DOH Central Luzon. Muli mga kasama, ito po ang health tips, kalusugan mo, usap tayo. Hatid po ng Newsline Central Luzon 103.1 FM. Kasama po ang Department of Health. Muli mga kasama, tandaan po natin, ang kalusugan ay kayamanan at ang kahandaan ay kaligtasan. Hanggang sa susunod po na episode, mga kasama, kita-kita po tayo tuwing Martes po yan, alas 9 po ng umaga dito po sa programang Health Tips, Kalusugan Mo. Usap tayo. Ako po ang inyong nakasama. Ito po si CJ Peñaflor at isa pong napakagandang umaga sa ating lahat. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon, Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan.
Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon.